Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa kababaihan. Happy Women's Month. And since this is the last day of the month, mm, usap tayo hanggang sa hinaing ng isang ina. Sabi ng isang ina, lahat ng ginagawa ko para sa aking mga anak. Ang pera ko para sa aking mga anak. Bahay ko para sa aking mga anak. Ang lakas ko, desisyon ko, lahat puro para sa anak. Sarap pakinggan, ano? Ganyan. Lahat ng ginagawa, sakripisyo, pagmamahal para sa anak. Pero pagtanda natin, pag naging senior na tayo, lalong-lalo na pag tayo ay hindi na makakapaghanap buhay, wala nang lakas, nagiging pabigat na ang nanay. Kanya, saglit, may bibili pa. Pero nung pag mahina tayo, matanda na, hindi na makakapaghanap buhay, wala na tayong silbi. Hindi naman lahat, marami pa naman yung tumatanaw ng kabutihan para sa kanyang magulang. Pero bakit may mga anak na pagtanda ng magulang, hindi na nila wala na silang control, pinagsasabihan na ng masasama, pinagbubulyawan na, sinagsisigawan. Ang pera nila, hindi na makahinga ang nanay dahil naiiya ang nanay. Diba? Pag yung pagkain, limitado ang pagkain dahil nahiya. Nahiya o kaya'y pinapagalitan ng anak. Sa pera, nahiya tayong humingi. Pag yung mga gamit, natatakot tayong gumalaw. Dahil nga, yung iba, pinandidirihan na ang nanay. Lahat yung mga desisyon, wala nang silbi ang nanay. Parang ikaw ay isang rebulto na lang sa bahay, di ba? Sakit kung minsan, pero wala tayong magawa pag tayo na ay matanda na eh. Naging senior na. Pag may may kita ka pa at malakas ka pa, pinakikinabangan ka ng anak. Pero pag wala na, hindi na. Ang worst yung iba, pinapalaya sa bahay, andyan na lang sa labas na naglilimos. Diba? Bakit ganyan? Samantalang nung maliit ka, nung bata ka, nung nag-ieskwela ka, nag-aaral ka, nung may problema ka, nanay lahat-lahat. Kahit na alam mo na walang pagkukunan ng nanay o bitin na bitin o kulang yung kung saan kukuha ng hihingiin mo, ginagawan pa rin niya ng paraan. Pero nang pagtanda niya, wala na siyang karapatan ni katiting sa bahay ng anak. Natatakot na. Yun na nga, yung bahay niya dati ay para sa anak. Pera niya ay para sa anak. Lahat-lahat para sa anak lahat. Sakit, diba? Pero ang nanay ay nagtitimpi pa rin. Nakakapagtimpi pa rin. Dahil mahal na mahal ang anak. Sana pag tayong aabot sa huli-huli na nung pag nawala na yung nanay mo ay tsaka ka na lang iiyak-iyak. The drama dyan na sasabi na mahal mo ang nanay mo samantalang nung buhay ay walang silbi sa'yo. Yang luha mo na yan, plastic na yan. Wag kang kunwari. Diba? Wag kang drama-drama. At wag mong antayin na yung karma ay papalo sa'yo. Dahil lahat ng mga tao ay pupunta rin sa katandaan.
May kasabihan, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. What you sow is what you reap. Pero hindi naman ibig sabihin na yung nanay niya siguro nun ay ganyang gawin-gawin. Hindi. Meron pa nga, kahit nagaano siya kabait. Pero bakit ang sasalbahin ng mga anak? Di ba? Wag na tayong aabot sa ganyan. At kung wala kang takot sa Diyos, wala ka ring respeto sa magulang mo. Nandyan na yan eh. Kung wala kang takot sa Diyos, lahat-lahat na ay kaya mong gawin. Pero kung may takot ka sa Diyos, may takot kang yung pagmamahal mo sa nanay mo, nandyan at nandyan. Pag-aaraga, andyan pa rin. Baga, respeto, andyan pa rin. Di ba? Sana huwag tayong aabot na huli na ang lahat. At pag nakita rin ng ating mga anak, sasabihin, ay ganyan din ang ginagawa mo sa nanay na sa lola namin noon eh. Di pwede namin gawin din sa inyo pagtanda. Mas masakit pa. Sana habang ang angat buhay pa ang nanay ay pakita mo yung pagmamahal. Di ba? Hindi naman lang lahat ng pag-uusapan na pagmamahal ay puro pera eh. Yung caring ba? Caring, respect ba? Di ba? Dahil nung tayo ay ultimo ngayong heartbreak ng mga anak eh, nanay ay nakikiramdam din, So, di kasi ako makapag-live, kaya ganito na lang. So, hanggang susunod uli na video. Ito Tita Ali ninyo, nagsasabing bye-bye. Till next video again. Bye. Love, love. God be with us. Thank you.